Mayong adlaw probinsya sa Davao del Norte o Davao de Oro. Maguban usab kita alang sa ika-12 nga episode Nordeco sa Kanginan Express ta kitab taho sa simana. Kini makauban karong hapuna, Boyet Liaban o Ati Diggs. Yes, and para po sa mga nagbagang balita, Nordeco top 1 taxpayer para sa tuig 2024. Tanang electric cooperatives mihangyo kang President Bongbong Marcos agig suporta sa Nordeco. Connect na kitab, niabot na sa sitio Kamansi, Barangay Florida, Kapalong, Davao del Norte. Connect na kitab, niabot na usab sa Barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro. Oplan lusong sa Samal, Gipahigayon. Mga kadaugan sa APIC Party List. O sa showbiz now na, Oy. Chris Aquino buwag na sa boyfriend nga doktor. Davao Durians nanguna sa 2025 Davraa Meet. O sa MCO Corner, Nympha Caballes na lipay sa serbisyong Nordeco. Nordeco Top 1 na usab isip taxpayer para sa tuig 2024 sa Bureau of Internal Revenue kon BIR. Revenue District Office 112 sa Tagum City. Kay nung duman nga sa tuig 2023, top 1 usab ang Nordeco nga taxpayer timaan sa dakong kontribusyon sa electric cooperative sa atong gobyerno. Atong paminawon ang taho gikan sa atong correspondent May Rose Fergales, Dagitab, Dilaab. Nanguna ang Northern Davao Electric Cooperative Incorporated sa mga nagbayad og buhis sa Bureau of Internal Revenue, BIR Revenue District Office 112 alang sa tuig 2024. Gihatagan og pinakataas nga pasidungog ang Nordeco diin giila kini isip top 1 taxpayer ni atong Marso 11 sa Abriza Mall, Buhangin, Davao City. Ang nadawat nga pasidungog nagpakita sa pagpaningkamot sa Nordeco sa pagpadayon sa integridad sa pinansyal, transparency o sa pagsuporta sa kalambuan sa nasud. Isip usa sa mga nag-unang ahensya sa sektor sa enerhiya, padayon nga nagahatag og kontribusyon ang Nordeco sa ekonomiya pinaagi sa sakto ug matinud-anon nga pagbayad sa buhis ug maayo nga pagdumala niini. Sumala ni Acting General Manager Elvera S. Alngog, ang pagdawat ni ini nga pasidungog dili lamang usa ka award, kundi usa ka pagpasidungog sa dedikasyon sa Nordeco sa responsable nga mga pamaagi sa pagpadagan sa electric cooperative ug ang pagserbisyo dili lamang sa mga konsumante niini, kundi sa tibuok nasud. Dugang paniya, ang pagbayad og buhis dili lang usa ka obligasyon kundi usa ka kontribusyon sa kalambuan aron masiguro nga ang mga serbisyo gikan sa gobyerno makahatag og tabang sa katawhan. Ang Nordeco nagpabilin nga malig-on sa misyon niini nga maghatag og kuryente sa mga komunidad, samtang nagapakita og kahanas sa pinansyal nga pagdumala. Ang pasidungog nga nadawat sa Nordeco nagpamatuod nga ang kalampusan dili lamang nasukod sa serbisyo. Dugang na niini ang kontribusyon sa kalambuan sa nasud. Kini si May Rose Fergales alang sa Express Tagitab, taho sa simana. Cooperatives sa Pilipinas nagpadayag sa dakong pagsuporta sa Nordeco. Mihangyo ang mga electric co-ops pinaagi sa public polls na dungang ipagawas kaniadtong Marso 12 para kang President Bongbong Marcos nga hingpit nga iveto ang House Bill 11072. Kainduman nga ang pagsumamong bill nga 10554 giveto ni President Marcos. Ang report sayron ta sa atong respondent nga si Lloyd Kagaanan. Dagitab, Silaab! Hugot og lig-on ang suportang gipakita sa 120 electric cooperatives sa nasod Pilipinas sa pagpanalipod sa pagkahimugso sa kalig-on sa electric cooperatives. Ilabi na sa prangkisa sa Northern Davao Electric Cooperative Incorporated.
Kaniadtong Marso 12, napuno ang Facebook sa mga post sa tanang mga electric cooperatives. Ang Nordeco padayon nga mubarog sa paghatag og kasaligan, makatao, makakomunidad ug dili negosyo nga serbisyo sa elektrisidad. Bisan pa sa mga hagit na gihatag sa hulga sa pag-ilog sa Davao Light and Power Company or DLPC, magpadayon kita sa pagpanalipod sa mga katungod sa electric cooperative sa mga komunidad na serbisyo niini. Dako ang among pasalamat sa suporta nga gipakita sa tanang electric cooperative sa tibuok nasod, samtang kami magpadayon sa among misyon sa paghatag og kasaligan o gipinag-iyahan sa mga konsumante nga elektrisidad. Magkahiusa kita sa pagpanalipod alang sa rural electrification, maayong serbisyo o pagpakusog sa electric cooperatives. Positibo ug malaumon kita nga sa ikaduhang higayon maprotektahan ug mavito usab kini sa House Bill. Kahinumduman nga kaniadtong July 27, 2022, nabasura na kini pinaagi sa pagveto sa Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa iyang veto message, gisaligan ni PBBM ang pagpanalipod sa nasyonal nga polisiya sa Presidential Decree 269 nga gipatuman ang iyang amahan ang kanhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. alang sa total electrification sa nasod, uban sa labing taas nga respeto sa makatungod sa public service entities. Busa karon, mag-apilar kami kay PBBM aron protektahan ang makatungod ug interes sa mga electric cooperatives ug sa mga membro kung sumantitag iya pinaagi sa pag-veto House Bill 11072. Magpadayon kita sa pagbatok dili makatarunganon nga pagkuha magmahimo sa tanang angay nga lakang legal, civic o legislative aron mapugnan kini anti-consumer and anti-cooperative nga agenda. We will fight against this unjust takeover. We will just stand firm in our mission to serve. We will not all history written by those who prioritize profit over public good. Together, we defend public interest against private for-profit greed. Kini si Lloyd T. Kagaanan alang sa Express Dagitab, taho sa Simana. Programang Connect Dagitab niabot na sa sitio Kamansi, Florida, Kapalong, Davao del Norte. Programang naghatag suporta sa atong mga kaigsuunan nga adunay routing connection aron mamahimong legal ang pagkamiyembro nila. Sayron ta ang report sa atong correspondent Catherine Minasalvas, Dagitab, Silaab. Sa kasing-kasing sa Sitio Kamansi, Barangay Florida, Kapalong, Davao del Norte, usa ka importante nga lakang ang naabot alang sa mga benepisyaryo sa Indigenous Peoples Pabahay. Niadtong Marso 4, ang Nordeco nagpatigayon og Special Pre-Membership Education Seminar o SPMES nga gimugna aron maghatag og edukasyon ug pagpakusog sa komunidad. Ang pagtigom gitambungan sa 44 ka mga partisipante na kabahin sa IP Pabahay nga programa. Ang seminar naghatag og dakong kahigayunan aron maedukar ang komunidad kabahin sa sugang Dagitabnon. Sa panguna ni Ronald Cardenio, gikan sa Area 3 Services Department, iyang gihatagan og kabugaton ang importante nga impormasyon bahin sa kung giunsa ang kuryenteng mahimo sa usa ka gamit sa pagpalambo sa kinabuhi ug kung unsaon ang pagkonektar sa mga serbisyo sa Nordeco. Ana usab si Engineer Harris Fabe, gikan sa LGU Kapalong ug Porok Chairman Jose Linsagan. Ang maong seminar dili lang usa ka pag-edukar kundi usab ka oportunidad sa komunidad aron makapangutana, magpaambit og mga kabalaka ug masabtan ang importansya sa kuryente alang sa kaayuhan sa ilang pamilya ug panimalay. Ang Nordeco dili lamang usa ka distribution utility apan usa ka partner sa pagpauswag alang sa pagsiguro nga ang matag panimalay, matag komunidad ug matag individual adunay gahom nga magmalampuson. Kini pa lang ang sinugdanan. Magkahiusa kita aron sa mas maanindot ug hayag nga kaugmaon. Kini si Catherine de la Peña Minasalvas alang sa Express Dagitab, taho sa Simana. Okay.
Dakong kalipay usab sa mga taga-barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro nga niabot na gayud ang programang Connect Dagitab. Gipang ningkumutan sa Nodeco nga mamahimong legal ang pagkamiyembro sa adunay routing connection. So sayron ta ang report gikan sa atong correspondent nga si CJ Dacalos. Dagitab, Silab! 33 ka mga panimalay sa Barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro ang gipasugan sa Nordeco pinaagi sa programang Connect Dagitab. Tumong sa programang Connect Dagitab, ang matauran ug kaugalingong kwentador ug linya sa kuryente ang mga panimalay sa kaniadto nakakonek lamang sa illegal nga pamaagi sa paggamit sa kuryente. Matod pa ni Honorable Voltaire Rimando, ang Municipal Mayor sa lungsod sa Maco, Davao de Oro, magpasalamat kita sa Nordeco sa programang Connect Dagitab ug sa pakigalayon sa atong lokal nga panggamhanan tungod kay makaangko na og legal nga supply sa kuryente ang mga panimalay nga kaniadto nakakonek lamang sa illegal nga pamaagi sa paggamit sa kuryente. Kini ang gipamulong ni Mayor Rimando atol sa gipahigayong switch-on ceremony kaniadtong Pebrero 28, 2025. Ang programang Connect Dagitab sa Nordeco gimugna alang sa mga panimalay nga nangandoy makaangkon og kaugalingong kwentador sa dugay ng panahon. Kini nga programa ginaimplementar sulod sa aktibong prangkisa sa Nordeco. Kini nga programa ginaimplementar sulod sa aktibong prangkisa sa Nordeco sa probinsya sa Davao del Norte ug Davao de Oro. Kini si Christian J. Dacalos alang sa Express Dagitab, taho sa Simana. Mga kadaugan sa APIC Party List. Number 43, APIC Party List. Atong sayron ang atong correspondent na si Jane Solano kabahin sa mga nabuhat sa ato ang APIC Party List. Dagitab, Silaab. Sa pagbadayon sa misyon sa Association of Philippine Electric Cooperatives o APIC Party List, ilang gipanguluhan ang mga kalambuan nga naghatag og dakong kauswagan sa atong mga membro konsumante tag-iya. Ang APIC Party List, uban ang mga lideres nga naglihok alang sa kayuhan sa katawhan, nagpadayon sa pagdala sa mga programa ug balaod nga nagpalig-on sa atong komunidad ug naghatag og hayag nga kaugmaon. Atong lantawon ang mga kalampusan sa APIC Party List. Dahil sa APEC, may subsidy para agad maibalik ang kuryente sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Ito ang Electric Co-op Emergency and Resiliency Fund sa ilalim ng RA number 11039. Dahil sa APEC, naipasa ang Republic Act number 11646 para mapailawan ang mga mahihirap na lugar. Bumaba ng 30 sentimos kada kilowatt-hour ang singil ng kuryente matapos ikondon ang outstanding na utang ng mga electric co-ops base sa Section 60 ng Republic Act No. 9136. Dahil sa APIC Serbisyo Update. Dahil sa APIC, nawalang 3% franchise tax sa transmission charges sa singil sa kuryente. Dahil sa APEC, pinalawig ng 50 taon ang diskwento para sa mga mahihirap na consumer ng kuryente base sa Republic Act 11552. Napailawan ang mga liblib at mahihirap na lugar sa bansa. Dahil sa APIC Serbisyo Update. Natulungan 16 milyon na pamilya. Dahil sa APIC. May Light Now, Pay Later program. APIC, tupad, lipad sa program na ginawa dito sa aming mga barangay na maayos itong lugar namin na maiwasan ang brownout. Dahil sa APIC, may task force kapatid tuwing may kalamidad.
Ang mga kalambuan nga nadawat sa APIC Party List nagpamatuod sa tiunay nga pagpaningkamot alang sa kaayuhan sa mga membro konsyumante tag-iya. Sa mga kalampusan sama sa mga balaudnon o Republic Acts nga naghatag og benepisyo sa tanan, ang APIC Party List nagpadayon sa pagserbisyo sa katawhan. Uban sa APIC Party List, magkahiusat ta sa pagtukod og mas maayong kaugmaon. Padayon sa kalambuan, padayon sa serbisyo ang APIC Party List alang sa mga member consumer owners ug sa tanang Pilipino. Number 43, APIC Party List. Sa APIC, serbisyong abtik. Kini si Jane L. Solano alang sa Express Dagitab, taho sa Simana. O sa showbiz now na, Chris Aquino buwag na sa boyfriend nga doktor. Subo nga makita sa usa ka post kabahin sa estado sa Live Live ug ang health ni Miss Chris Aquino. Sa iron taang report sa atong correspondent nga si Martin Aninipot, Dagitab, sila up! Showbiz, nauna. Chris Aquino bulag na sa boyfriend nga doktor. Sa post ni Chris, gibulgar ni ini nga bulag na siya sa iyang boyfriend. Sumala pa nga, nag-ingon ang doktor, kay hirap mong mahalin. Tungod sa sakit ni Chris, o gusto pa sa doktor nga mag-travel, sa kabay ni Chris, iyang gisulti nga gibayran niya og sakto og professional fees ang doktor. Makita sa mga larawan nga naa sa social media nga nisamot kuno ang sakit ni Chris. Ang anak nga si Bimbi ang naa sa tupad ni Chris aron moalsa kung naa kini kinahanglan pareho sa pag-adto sa banyo. From your fans, Miss Chris, we pray for your complete healing. Kini si Martin Tahom Aninipot alang sa Express Dagitab, taho sa Simana. Sibuyet. And correct tayo Tidigs, no? Sila, yes. So atong chikahan maigsuunan, okay. Kining magisgot na to sa showbiz, no? Ilabi na kining pagbulag ni Miss Chris Aquino sa iyang partner, no? Nga usa ka doktor. So dili jud lalim, no? Tidigs, no? Especially nga kung ikaw, no, usa ka masakiton, no? And going improving na unta ang imuhang health, pero again madugangan ni tungod sa mas stress ta pud ka, no? Tungod kay syempre kung magisgot ta og love life, o basta masakitan jud ang ato ang dughan, no? Madugangan jud diha ang ato ang stress diha sa ato ang kinabuhi. Partner, ini di si Chris Aquino idol ni. Yes, ni correct. Miss May. Correct. And actually mo po niya ang ginasubaybayan dati ni Engineer Ken, no, dito sa yang daga ni siya mga poster. Yes, oo. And actually kung atong isgutan jud si Miss Chris Aquino, usap po ni ka very witty, no, yes. And maayo jud kayo magdala og hosting, no, diha po sa mga talk shows, no, kanang pasabot nga dili jud ka maboring, no, with regards kung maminaw ka during sa iyang mga talk show. So dili gyud nato ikalilong no nga sa dihang aktibo pa si Miss Chris Aquino, nahimo usab nga equally aktibo. Correct. Ang entertainment industry, no? Tungod kay sa iyahang kahanas. Yes. Sa hosting, no? Oo. In And fact, daghan siya mga awards. Yes, na dawat, correct. local and international. sa iyang kahimtang karon na Tidigs, no? Dili jud nato makaingon ta nga medyo lisod, especially nga ang iyang anak, no, nga si Bimbi mo ay nag-aasikaso sa iya, no, especially kung muad ko siya dito sa ato ang comfort room, no, o iya yung gakuson, no, ang iyang inahan para lang makaadto dito sa mismong banyo. Okay. Yeah. So on the other hand, may kalabutan na gihapon sa ato ang showbiz balita Yes. pa no? On the other hand, very solid. Correct? So sama sa solido ang banay sa Nordeco, no? Yes. Ang pamilya support system ni Chris Aquino, kabahin ni ining ginasagubang niya karon nga katitang sa iyang kondisyon, no, sa iyang panglawas, no. So sama sa nung giningon natin Diggs, no, dili gid ba lalim po ang mag-atiman og usa ka masakiton, and atong panghinaot, no, ang hingpit ang kaayuhan po ni Miss Chris Aquino, and syempre dakong kawalan
no, nga mawala sa showbiz si Miss Chris Aquino. Pero baguhay pa lamang partner, no? Visible. Yes. Visible si Miss Chris Aquino sa mga events, pipila ka mga Correct. events, no? Nga gitambungan sa ato ang mga media outlets. Makita usab nato diya, no, mismo sa iyang personality, ang iyang fighting spirit, nga gusto jud siya mabalik, no, ang iyahang health, no, aron makapadayon siya diya sa pag serbisyo diya sa sulod sa showbiz, just like sa tuang electric cooperative, no, nga dati-rati nagkaroon ta og sakit, no, daghay mga gustong ni kontra, gustong mo ilog sa tuang electric cooperative, pero sama ni Chris Aquino lig-on nga ning kamot nga mabalik og pagka-healthy ang iyang kalawasan sama sa tong electric cooperative nga ning kamot ni barog og karon nahimong category A, no, para makapadayon ta sa pagserbisyo diha sa atuang mga miyembro konsyumante tag. Partner, ang ato ang category A, no? Ano? Equivalent na siya sa rating na between 92 to 94%. Patod pa sa ato ang talamdanan sa National Electrification Administration kun NEA, no? Correct So, po. naay connection, no? Yes. Sabihin ta nga, oy, showbiz, no? Pero ang mga butang, naagid siya connection, no? Yeah. Sa mga kinabuhi, no? Sa katawhan. Correct. Especially sa to pang adlaw-adlaw, no? Yes. Sa pagpanarbaho o paghata natong serbisyo diya sa to ang mga MCO. So again, Tidix, no? Yes. Ato ang pag-ampo, no, sa pamilya ni Chris Aquino po. Again, God bless po kanimo and our prayers para sa imo ang complete healing, no, sa imo ang health. And syempre, no, uban po diya ang ato ang sama sa pag-ampo nato diya kay Miss Chris Aquino, ang pagpadayon po nato pag-ampo, no, sa paghatag nato og more better service diya sa ato ang mga MCOs. Yan. And sa pagpadayon nato mga igsuunan sa ato ang balitang sports, ang Davao Dorians po nanguna sa 2025 Davao Regional Athletic Association Meet nga gipahitabo po diya sa syudad sa Tagum. So sayron ta ang dugang mga detalye sa report ni April Joy Raboy. Dagitab, Silaab. Ang Davao-Dorians ang nanguna sa baguhay lang nga 2025 Davao Regional Athletic Association Meet nga gipahitabo sa Tagum City sa milibayng semana. Usa kini kadakong kalampusan nga nakab-ot sa mga atleta gikan sa Davao City nga nagpakita sa ilang kadasig, pagpanganda ug tinguha nga magmadaugon sa atong rehiyon. Sa para games sa elementary ug secondary level, ang mga atleta sa Davao City nakab-ot ang overall nga kampyonato. Nga dunay 197 ka gold medals, 102 silver medals, ug 87 bronze medals. Ang Davao del Norte nahimong second place, samtang ang Tagum City sa third place, ang Davao de Oro sa fourth place ug ang Digo City sa fifth place. Sa sixth place ang Panabo City, seventh place ang Davao del Sur, eighth place ang Davao Occidental, ninth place ang Mati City, 10th place ang Davao Oriental ug ang Island Garden City of Samal nahimong 11th place. Libo-libo ka mga estudyanteng atleta ang naglaban-laban sa nagkalaylayng sports. Ang ilang kadasig ug kahawod nagpamatuod sa pagtinguha og dedikasyon sa matag usa. Kini ang kalihukan nagpakita nga dili lang ang kahimtang sa pagkaatleta ang gihuna-huna kundi ang paglambo sa pisikal, emosyonal ug mental nga aspeto sa mga kabatan-unan. Hinaot nga maong aktibidad nagpadayon ug maghatag og dugang inspirasyon sa mga kabatan-unan aron makabot nilang ilang mga pangandoy sa matag medalya nga nadaog. Sa mataglakang sa paningkamot nagpakita ang mga atleta sa tinuod nga kahulugan sa kalampusan ug pagkahiusa. Hinaot ng ilang mga pangandoy gigayahan sa kahayag sa kanunay ug magpadayon sa daghang mga oportunidad. Tungod kay ang kalampusan nagsugod sa usa ka pangandoy ug ang umaabot puno sa paglaom. Kini si April Joy Planos Raboy alang sa Express Dagitab, taho sa Simana. Ug dugang usa mga igsunan sa balitang sports,
No, ato usab ang pag-congratulate kay Miss Alex Iyala, no, ang nanahimong malampuson po sa pag-appeal niya sa Miami Open, no, sa pagdula og lawn tennis, no. So proud kayo ang nasud Pilipinas tungod kay si Miss Alex Iyala gi-representar, no, ang nasud Pilipinas po para sa World Tennis Championship sa Miami Open. Ayan. So congratulations po sa atuang mananaog. And today, laing kadaugan, laing medalya, no? Correct. Sa pagpadayon alang sa atong NCO corner, Mempa Caballes nalipay sa serbisyong kinasingkasing sa Nordeco. Laing MCO na usab ang nalipay sa serbisyong kinasingkasing sa Nordeco. Nagtimaan kini nga ang gibuhat sa atong electric cooperative gikalipay sa atong mga miyembro konsumante tag-iya. Sayron ta ang report sa atong correspondent Naisik Komedya Dagitab Silaab. Sa padayong paghatod sa serbisyong kinasing-kasing sa Nordeco, walay puas usab ang kinasing-kasing nga pagdaig sa pagpasalamat sa minahal ng membro konsyumante tag-iya. Dinhi sa atong MCO Corner, atong lantawan ng Facebook message ni Nympha Caballes. Matud pa niya, salamat Nordeco kay talira mo ka-aksyon sa akong complaint. God bless. Magpasalamaton ang buhat sa Nordeco sa mainitong positibong mensahe gikan sa atong mga membro konsumante tag-iya. Ang inyong padayon nga pagsuporta o pagsalig makadugang kadasig sa atong mga kawani. Ang inyong mga pulong naghatag og dakong kalipay ug inspirasyon sa tibuok Nordeco. Ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa inyong tanan. Kini si Naisik Komedya alang sa Express Dagitab taho sa semana. And yesterday's, no, dako jud kayo ang ato ang papasalamat, especially po sa ato ang mga MCOs, no, sa inyong paghatag og good feedback sa ato ang serbisyo. Matag adlaw partner Boyet, no, ana makita nato sa ato ang balita, no, posted on our official Facebook account, mga ka-MCO, kindly type and click po. Northern Davao Electric Cooperative alang sa saktong impormasyon o mga latest ganap ni Kuya Nords. Correct po yung mga igsuunan. So again po, dako kayo na mga kalipay ang pagpaningkamot sa Nordeco, wala nakawang. Kaya nga muang nagialigaran, kamo mismo mga makakuryente nga mga miyembro konsyumante tag-iya. So nagkakasalamat po, no, tungod kay ang amuang kinasing-kasing nga paghatag og serbisyo kaninyo, kamo usab nalipay, no, sa ato ang gihatag nga serbisyo. Yan. So, bueno mga igsuunan, ang ato pong Express Dagitab, tao sa simana at masaksihan matag Martes, alas 2 sa hapon, pinaagi sa DXDN o NDEC channel. Kini po si Boyet Liaman o kini si Ate Diggs, ang inyong mga higala sa kanina nga mag-ingon, Yes to Nordeco! Mubalik kita human sa mga pahinumdom. Si Pulit at si Iko. Pulit! Excited na akong bumoto ngayong Mayo 12. Pero nalilito ako. Ano ba itong mga party list na sinasabi nila? Alam mo, Iko, ang party list ay representasyon ng isang marginalized group sa ating bansa ayon sa RA 7941. Ganun ba? Ano ba itong tinatawag na marginalized sector? Ang marginalized sector ay mga grupo sa lipunan na kadalasan ay hindi nabibigyan ng tamang representasyon o pagkakataon tulad ng manggagawa, mangingisda, magsasaka, kababaihan, kabataan, mga senior citizen, persons with disabilities, indigenous people, o kaya yung mga OFW. Kaya pala mahalaga ang party list para may busos ang mga sektor na ito sa Kongreso. Paano naman ang botohan? Ganito yan. Bumoto ka pa rin ng isang congressman sa distrito mo. Bukod doon, bumoto ka rin ng isang party list. Ang ating saligang batas kasi nagsasaad na dapat may bahagi ng kongreso na nagmumula sa marginalized group. So, ibig sabihin, dalawang klaseng congressman. Parang ganun na nga.
Ang una, tao mismo ang iboboto mo. Ang pangalawa naman ay party list. At ang nominee ng party list na yon ang uupo bilang kongresista sa sektor na kanilang kinakatawan. Ang ibig sabihin, ang pagboto pala sa party list ay hindi tungkol sa personalidad na kandidato, kundi sa sektor na kinakatawan niya. Tama ka dyan. Kaya, huwag mong kalimutan ang pagboto ng party list ngayong Mayo 12. Anong party list bang dapat kong iboto? Dapat mong iboto ang party list kung saan ka membro. Pero hindi naman ako membro ng kahit anong party list. Akala mo lang yan. Membro ka ba ng Electric Cooperative? Oo, membro ako ng Electric Co-op. Kung membro ka ng Electric Co-op at ang Electric Co-op ay membro ng Association of Philippine Electric Cooperative o APEC, ibig sabihin, membro ka ng APEC Party List. Gets ko na! Ang grupo ko ay APEC dahil konsumidor ako ng kuryente at membro ako ng Electric Co-op. Eksakto! Kaya, ang ibang party list na hindi mo kinabibilangan, hayaan mo na ang membro nila ang bumoto para sa kanila. Suportahan mo ang iyong sektor at grupo. Salamat sa paliwanag, Pulit. Pero, bakit may mga party list na ang nominee ay mga politiko rin? Kaya nga, ikaw, mag-iingat ka sa pagboto. Maraming nagparehistro ngayon sa COMELEC bilang party list, pero hindi naman tunay na marginalized. Ang iba, ginagamit lang ang sistema bilang maskara ng mga trapo o traditional politicians. Salamat, Pulit! Ngayon, alam ko na ang gagawin ko sa pagboto. Tandaan, APEC Party List, number 43 sa inyong balota. Ang APEC sa serbisyo, APEC! APEC Party List, number 43. Suporta na! We, 43, love you! Some issues regarding the Department of APEC Party List, number 43 sa inyong balota. Ang APEC sa serbisyo, APEC! APEC Party List. In the halls of Congress, our voice rings through, fighting for the rights of me and you. Decades of service through day and night, APEC stands strong, defending the light. With a heart to serve and a will to lead, champion for consumers meeting every need. Policy shaped with wisdom and care, APEC is the promise always there. APEC leads the mission, a beacon so bright, championing the people, leading us with might. Through courage and passion, we'll never back down. APEC loves you, where our hopes resound. For the line workers braving the storm, APEC honors their courage for keeping us warm, defending their welfare, their struggles and fight. Through heroes of power, they shine so bright. ISIS won't falter, ISIS will not sway. APEC as the shield, come what may. Against privatization, their stance is clear. The voice of the people, echoing loud and clear. APEC leads the mission, a beacon so bright, championing the people, leading us with might. Through courage and passion, we'll never back down. APEC loves you, where our hopes resound. Despite being small, we're not invisible. Facing the giants, APEC stands tall. It's all worth the fight when you know the cause. For MCOs we serve against all the odds. APEC leads the mission, a beacon so bright, championing the people, leading us with might. Through courage and passion, we'll never back down. APEC loves you, where our hopes resound. APEC is the lighthouse, guiding the way, bringing forth progress for all to see. Together in strength, our mission survives. When all are united, our
Sa panahon karon nga erratic kay nga atong weather, init sa buntag mula sa hapon, plus ang atong mga exposure sa mga pollutants o mga abog sa palibot, sumuhina gyud ang atong resistensya o dali kita makabtan og mga sakit sama sa ubo ug sipon. So sa yung mga health tips niya na. So first, dapat kita kalinga ng Nordeco. Gikan sa kasing-kasing ni Nordeco ngadto sa matag panimalay sa probinsya sa Davao del Norte o Davao de Oro. Ang among serbisyong kinasing-kasing mao ang mga mosunod: Oplan Dagitab, Connect Dagitab, Unlad Kapasidad, Gabay Kababayinan, Nordikasyon, Kaabag sa Kalambuan, Tunol Hinabang, Kalambuan o Kinaiyahan. Ito ang paglamat na po sa kalinga ng Nordeco. Basta Nordeco, i-heart mo na yan! Nordeco, Oplan Digitab Program. Ako si Rosita Villa Parte, Corp Chairman sa Corp 3, usaw sa beneficiary sa programa sa Nordeco nga Oplan Digitab. Nagpasalamat kay Migdako kay sa kadugay sa panahon karon pagid mi nakaabil aning programa ha. Ug tungod usab sa paningkamot sa Nordeco, misiga na gyud mi. Ug dagko kay migpasalamat sa maong mga programa. I am proud Nordeco MCO. Ang Oplan Digitab usa ka programa ilalom sa kalinga ng Nordeco nga gipakusgan sa atong electric cooperative aron daghan ang makatagamtam sa programang elektripikasyon. Kini nga programa subay sa mandato sa National Electrification Administration alang sa total nga elektripikasyon sa tuig 2028. Tumong sa maong programa ang pagtabang sa mga panimalay o kwalipikadong benepisyaryo aron makaangkon og kaugalingong electric service connection. Gipasayon ang pagpasuga sa ubos lamang nga kantidad. Sa 5,193 pesos and 50 cents, adunay house wiring, labor costs ug Nordeco fees. Nordeco, Oplan Digitab Program. Nordeco Connect Digitab Program. Ako si Jessica Andarza, taga-Proclusi Gati, sa Davao de Oro. Isa akong beneficiaryo sa Connect Digitab na gihatag sa Nordeco. Pasalamat ko kanila kay kami nakaangkon ang programa. O karon dili na nit-nit ang among panimalay. Daghang salamat. I am proud Nordeco MCO. Kini nga programa subay sa mandato sa National Electrification Administration (NEA) alang sa Total Electrification Program sa tuig 2028. Tumong niini ang pagtabang sa mga panimalay nga adunay mga flying connection o routing aron mahimong legal ang ilang pagkamiyembro konsumante tag-iya sa Nordeco. Libre ang 30 ka metros nga drop wire, meter-based o kilowatt-hour meter. Discounted connection fees nga 543 pesos and 50 cents gikan sa 1,093 pesos and 50 cents. Nakig-alayon usab ang Nordeco sa mga accredited electricians ni ini aron makunhuran ang labor cost sa pag-instalar og house wiring. Nordeco Connect Digitab Program. Maayong buntag sa tanan, ako si Laura Bell Pandamon, kasamtangan nga nagtrabaho sa LLPM Foods, Rizal, rice taking sa Tagum. Sa wala pa nakatilaw sa Putumaya, anhim mo din sa LPM. Daghan salamat.
Maayong adlaw sa tanan, ako de si Sally, tagiya sa Salis Special Photo Binagol nga makita diri sa Apukon, Bermudis, for Rotunda, First Oriental, nga straight. Then napod mi tindahan diri sa makita sa kilid sa E-Park. Sa gusto mo kontak sa amoa, sa gusto mo tilaw, nami FB page, Salis Special Photo Binagol na makita dito ang among mga contact number. Sawa pa ka tilaw, tilaw na mo. Daghang salamat. Ako si Mabel Hulapong, nag-manage sa Dang Laundry Shop o Dumoy Agua Blue Water Refilling Station diri sa poblasyon na Bunturan. Kung sa tanan na gusto mo avail sa among services sa laundry shop na ako may branch sa Terminal, Public Market o sa Carabejo Street, poblasyon na Bunturan. Sa gusto magpa-deliver, na pwede kami makontak sa 0970-899-0089. Daghang salamat. May buntag sa tanan. Ako di ay si Mike Tequiado diri sa Migo Barbershop, Quezon Street, Tagum City. Kinsa tong gusto magpa-gupit, magpamasahe, magpa-limpyo og dunggan, anhi lang mo diri sa Migo Barbershop, Quezon Street, Tagum City. Daghang salamat. Buntag sa tanan, ako na si Arvin Villaflor nga taga Proc 3, Barangay Iho, Davao de Oro, na maligya kong suka nga sinamak. Kanya akong sinamak, wala ni say bitsin, wala putluring, muna pinakalami diri sa Barangay Iho, Mako, Davao de Oro. O gusto mong sausawa, nara diri ang suka nga may asim pa. Sa atong tanan, ako di ay si Rodelyn Solteo na nag-iya sa Grapes Farm sa lungsod sa Asuncion. Ang pangalan sa mong farm is Kois Anyas Grapes Vineyard. Kami sa ako ang pamilya mapasalamaton tungod sa Nordeco, tungod sa ilahang electricity nga nagamit namo abot water system sa amo ang pagpabuhat sa building. Nagmalampuson siya tungod sa Nordeco. Daghang salamat kaayo sa inyo. Welcome back sa atong panag-uban sa Nordeco sa Kahanginan. Kani po ang atuang 6th episode sa Abtik sa Kamatuuran. Padayon na paglambo sa atong programa, kinitungod sa pagsuporta sa atong mga makakuryente nga mga miyembro konsyumante tag-iya. So karong adlaw mga igsuunan, makauban po nato sa pikas linya through phone patch ang atua pong bisita nga si Engineer Jennifer Caspillo o sunanda na mo din sa opisina po nga Engineer Jen o aka ang Bea Alonso po ng Nordeco.
So siya po ang head sa Task Force Samal. And si Engineer Casbillo po kasamtangan uban ang iyang team mo po ang nagdumala karon sa Area 4 o ang Island Garden City of Samal. Ayan, so Engineer Jen, maayong hapon diya kanimo. Welcome sa tuang programa karong hapuna. Yes, Kuya Boyet, good afternoon. Good afternoon sa ang mga beloved MCO sa Island sa Samal and all the listeners na currently listening sa atong program karon. Maayong hapon sa tanan. Ayan, so yes, Engineer Jen, no? Again po, welcome sa tuang programa. And karon nga, Engineer Jen, naakadya mismo sa Island Garden City of Samal o kumusta ang atuang panahon diha karon? Yes, karon no, medyo init ang panahon, sama sa init sa pag-welcome sa ako sa inyong program. And medyo paperay na po no, kay padulong na mga po taong hapon. So, okay. So, Engineer Jen, sa ito ang pagpadayon sa ito ang programa, no, kay sama sa itong pag-ila-ila, no, si Engineer Jen po ang atuang head, no, sa Task Force Samal, particularly diya sa Area 4. So nagisgot man ta Engineer Jen og Area 4, so mas maayo siguro masayran sa atuang mga MCOs kung unsa ang mga lugar po nga sakop ni ining gitawag nato og Area 4. Engineer Jen? Yes, Kuya Boyet. So, for Area Services Department 4, sakop ni ang whole island sa Iglacos, no, sa Island Garden City of Samal, in which apil na ang Tulukan District, ang Babak District, Samal District, and Kaputian District, in which included na ang Talitod Island. So, mo na ang sakop sa Area 4. Yan. So, yes mga igsunan na. So, sama sa ito na dungog po, ang Area 4, mo kini ang langkob po sa isla po sa Samal. So, yes, Engineer Jen, nagiskot man taaning atuang Area 4, no? Particularly ang Island Garden City of Samal. So, ikaw man mismo diya karon ang head, no, sa ito ang Task Force Samal. So, nagpasabot ni Engineer Jen, ikaw mismo, no, ang nangulo uban sa imong team ang maoy nagdumala diya sa mga kalihukan, no, sa ato ang Area 4 diya sa Island Garden City of Samal. So mas maayo siguro Engineer Jen nga ato ang maisgutan para pod maklaro, no, og masabtan sa ato ang mga MCOs particularly diya sa Island Garden City of Samal kung unsa po ang ato ang mga nahimong major accomplishment sa tuig 2024 o hangtod karon, Engineer Jen. Yes. For year 2024, Kuya Boyet, no, ang major o ang pinaka-relevant na accomplishment na nahitabo last April 2024 is ang pag-lift sa tuang load curtailment and na-exercise ng atuang 10 new generating sets. Sugod atong April 2024, wala na tayo rotational load curtailment and sufficient na ang power supply for the demand sa tibuok island. Yun. And sugod anang April, nakahulat na ang ato ang operation, nagsugod og balik sa ato ang mga activities, no, nagbalik na o sa hinay-hinay sa ato ang mga normal na operation. And for year 2025, for first quarter 2025, no, naka-implement ta, nakakonduct ng mga ka-major na accomplishment or activities which nakapag-rehab o ilista of Resources Philippines last March 12 sa MGC na planta padulong sa Flying V sa Babak. So nag-rehab po taong ubang mga structure sa itong linya na medyo need na jud o upgrade, and nagsugod na po ang ato ang new line construction dira sa Kinawitnon, San Miguel to Kinawitnon Rotonda para sa ato ang new line construction under sa ato ang CAPEX project. Wow. For that is for our first quarter 2025.
Wow, so nindot tayo Nerjen, no? Ang mga na-accomplish na to, nga mga, especially mga major accomplishments, no, for the year 2024 and up to present. No? So, nag-isco ta ganina, Engineer Jen, bahin aning ato ang mga generating sets. So, ipausab na to, klaro, Engineer Jen, no? Kining ato ang mga generator sets nga naadya karon nga maoy gikwaan na to og supply sa kuryente para diya sa isla sa Samal. Tinuod Engineer Jen, no, nga kini sufisyente na para diya sa kinatibuk-an po sa isla sa Samal. Yes, Kuya Boyet, no? Masa ko ang mga previous interviews o katong ato ang mga paghatag of information regarding sa to ang power capacity sa Samal Island. Wow! It's official na sufficient ang ato ang power capacity o kaya ni ini serbisyuhan ang Subuok Island sa Samal. Wow, so the good news kayo na Nerjen, no? And at least naklaro jud nato nga ang atuan ng supply sa kuryente for the island garden city of Samal sufisyente na gayud, no? So again Nerjen, nagisgot man ta with regards sa ang mga major accomplishments and syempre kung aduna tay mga naka-accomplish for the year 2024 up to present. So, naapamalang ta sa first quarter for the year 2025. So, unsa po ang ato ang gitawag natong mga major plans, no, for the year 2025 para sa isla sa Samal? Yes. For year 2025, no, sama sa ato ang himo nga strategic planning last January. Ang Area 4 is planning to conduct pa more Oplan Lusong for another line upgrading na magpadayon and magpadayon po datong mga activities like sa kaning ato ang vegetation clearing and kaning line upgrading and rehabilitation since napatay mga areas o mga linya nga need na to i-address ang ato ang ayos sa mga karaan na ng mga structure. Wow, so mo na ang ato ang mga major plans, no, for the year 2025 Nerjen, no, and yes, lipay po kayo tanaan na nakadungog, especially, no, particularly kining ato ang gitawag nato mga primary lines nga hinay-hinaya na to og upgrade, no, para at least sakto na gayud og efficient ang atuang paghatag og supply sa kuryente diya sa isla sa Samal, no. So again Nerjen, no, sa pagpadayon po nato natubag naman ni nato kaganina kining mga nadungog nato nga mga gipakatag nga mga fake news diya sa Facebook, no, nga kuno-kulang ang supply sa kuryente sa Nordeco. So sama sa imong pasabot kaganina nga ang atuang generator sets nga naadya karon sa isla sa Samal sufisyente na gayud, no, para sa paghatag nato og supply sa kuryente. So dugang na lang nato Sir Engineer Jen, no, since nag-serve ta mismo diya sa isla sa Samal og syempre particularly aduna man pud mga gitawag nato mga kabukiran, no, nga mga areas po diya sa isla. So kumusta pod ang ato ang gitawag nato og mga unscheduled o magitawag na itong pinakalit nga pagkawala sa supply sa kuryente diya mismo sa atuang isla? Well, for the unscheduled power interruption, Kuya Boyet, no, mostly as per evaluation sa mga cause sa mga nahitagong interruption, na-limit or nag-decrease naman po ang frequency tungod atong mga na-implement natin na activities sa pagputol o mga tuputol sa mga punuan, no, nga doon na sa to ang linya mo na tinatawag na vegetation clearing. Correct. Na usahay mausod ang ko sa pagpalong like anong mga palwa or mga mga dahon na moabot sa tong linya lalo na pag usog ang ulan ug ang hangin. So kana na-limit, na-decrease na nato ang frequency sa mga kamukiran ng mga unscheduled power interruption. Yan, so klaro kayo Engineer Jen, no, diya sa isla sa Samal, isa, no, sa mga major factors
nga na makasinati kita og pinakalit na pagkawala sa supply sa kuryente tungod aning mga kakahuyan, no? Sama sa imo na mention nga ganina kini mga palwa. So mo nang ginapasabot po nato sa mga igsuunan, particularly po diya sa isla sa Samal nga ato apong tumanon, no, ang Republic Act 11361, no, nga ginadili po ang magtanom og mga mutag-as nga kahoy duol or ilalo mismo sa tuang linya sa tuang kuryente. Correct, Engineer Jen, no? So, Engineer Jen, as always ba, nagapadayon ba ta diha sa atuang gitawag na og line vegetation? Nga if ever pod nga aduna tay mga example mga barangay officials or ato ang mga MCOs nga aduna sila makita, no, nga mga kahoy nga nasangyad na sa tuang linya sa tuang kuryente, unsa ba ang angayan nilang buhaton para mapahibalo ang atuang buhatan? Yes. In fact, ang sa Samal Island, Kuya Boyet, no, nakapresent naman po sa aming ato ang Republic Act 11361 na mga guidelines. Yes, na yung mga BLGU na aware na ang sa buhaton. So, nag-submit sila og letter for coordination and kaning para sa assistance sa clearing sa kaning mga punuan nga need na dyan na to putol. And in fact na ako yung mga private or mga kaning mga individuals na nag-letter po, nag-submit po og assistance sa atua para lang maputol or katong mga delikado na dyan na doon sa tuang linya. So, somehow magpasalamat sa kanang mga MCOs na to na hatagan ng importansya ning ato ang Republic Act 11361 para po sa ato ang power reliability sa isla. Yan. So, correct kayo, Engineer Jen, no? So, usbuna ko po, ato yung ginauhag, kung mahimo, dili na jud ta mo tanom o mga motag-as nga mga kahoy, ilalong po or duol mismo sa tuang linya sa tuang kuryente. Ayan. So, Engineer Jen, sa pagpadayon po, sa sunod na ito nga mga katuigan, no, Engineer Jen, ato po ning kuwang po diya sa tuwa mga MCOs, particularly sa isla sa Samal, kinag-mention mata ganina nga sa pagkakaroon, sufisyente na ang atuang supply sa kuryente. Pero, ato po na ipaklaro, Engineer Jen, nga kung sa sunod nga mga katuigan, kaya pa ba sa NODECO nga matagan ng igong supply sa kuryente po ang maong isla, especially nga nagkataas na karon ang demand sa paggamit ng kuryente diya sa isla sa Samal? Yes, yeah, boy. Para po sa future demand ni Ilacos, no, i-consider na sa management ng mga plans na mag-cater sa power requirements. Maabutay pa ng mga loads, lalo ng mga dagko ng mga resorts or mga establishments. So, sa tanang mga naghatag ang letter of intent, na-consider na sa planning nato para makaplanuhan nato ang ato ang power capacity sa isla. So, ang pagbutang sa substation, ang pag-upgrade sa mga linya, pag-enter to power supply agreement, muna ang mga lakang sa management para lang mapreparahan ang kanyang atuang mga future na power requirements na national. So, therefore, no, Kuya Boyet, kaya ng NORDECO magpadayon o serve sa isla para umaabot pa ng mga katigan since dili tabi ni NORDECO ang kaning mga large loads na naghahatag sa tuwa o intent na mag-apply sa ato ang power sa isla. Wow, so nindot kayo, Engineer Jen, no? Ang imong papasabot, especially nga ato lang nin pangutan tungod kay syempre, no, nagkadaghan na pod, no, ang mga resort nga gusto mo abre o mo-operate diya mismo sa Island Garden City of Samal. No, especially nga doon ako nadungog nga mag-open na po diya pohon ang Ken and May Beach Resort, no, diya sa Island Garden City of Samal. Ayan, no. So, Engineer Jen, no, sa pagpadayon nato, again po,
daghan man ta pa og mga igsuunan, especially sa ato mga suking na minaw diya karon sa isla sa Samal nga gustong magpataod og kuryente. So, pwede ba natong mapahibalo diya sa ila Engineer Jen ang scheduled po sa ato ang gitawag nato og pre-membership education seminar o PMES, since kining ato ang seminar isa jud ni sa mga requisitos kung magpataod ta og kuryente. Yes, Kuya Boyet. So, sama sa imong giingon, katong si incoming nila resort, katong San and May Resort, no? So, pwede ang ilahang representative muadto sa atong opisina, sa back office, every Thursday, magsugod ang ato ang seminar, exactly at 8 a.m. So, every Thursday, ang ato ang PMES. Yan. Tawag na to ang kanang mga gusto magplano. Sama to yung mga resort, Kuya Boyet, no? Yan. Oo. So, every Thursday, again po, mga igsunan ha, every Thursday po, from diya sa ato ang babak office, mag-start 8 a.m. So, dapat before 8 a.m. na nata dito sa ato ang venue. Ayan. And dugan na lang po Engineer Jen, if ever po nga maka-encounter ta og mga concerns kabahin sa ato ang kuryente, just like pinakalit nga pagkawala sa supply sa kuryente, or adunay naputol nga mga linya, natumba nga poste, with regards sa kuryente, pwede ba natong mapahibalo diya sa ato ang mga MCOs kung unsa po ang pamaagi o kung naabatay hotline number, no, para diya po sa isla sa Samal. Okay. For power interruptions, Kuya Boyet, and other concerns, no, like sa ilang mga billing concerns and other concerns, naatay hotline numbers, only ang 0930-094-8677. Muna ang sa smart na to ang network and napod sa Globe Network, 0953-196-0923. And gusto lang nato i-inform ang kaning ato ang mga MCOs, no, lalo na sa Samal, na ginawag nato sila nga kung pwede sa ato ang hotline numbers sila mo report para ma-address o ma-note sa ato ang kani ato ang mga agents na kani ato ang mga receivers ang concern kay usahay Kuya Boyet na ay mga concerns na sa social media lang na post din dili na ito mabantayan. Yes. So, na ginawang na itong MCOs na sa itong hotline numbers yun mag-report. Correct. So, correct kayo, Engineer Jen, no? So, katong imong mga na-mention kaganina nga mga contact numbers, moto ang ato ang hotline numbers diya po sa Island Garden City of Samal. Correct ko, Engineer Jen, no? Yes, correct po, Kuya Boyet. Okay. Kaya naamagoy nag-request diri Engineer Jen nga kung pwede ba daw ma-appeal mismo ang imuhang personal contact number pero siya na lang daw mismo mangayo unya sa imuha. Yeah. Sure lang niya, Kuya Boyet, no? Nga, dili lang sa kasakitan. So, yes, Engineer Jen, no? Again po, agi og panagtapos sa ato ang programa karong hapuna, any closing message or statement po, no, para sa ato ang mga avid listeners, particularly sa ato ang mga makakuryente nga mga MCOs diya sa Island Garden City of Samal. Go ahead, Engineer Jen. Okay. Once again, salamat sa opportunity, Kuya Boyet, na ma-impart ang mga kapikaran sa isla sa Samal, no? And gusto ko magpasalamat sa atong mga MCOs na nagpadayon, magsuporta sa Nordeco. O sa mga listeners, salamat sa pag-uban sa amo sa kanunay, sa Nordeco family. And magpadayon ni sa paghatod o serbisyong kinasingkati. Ayan, so dagan kay any pa-shoutout dia Engineer Jen sa imong mga kaubanan? Yes, shout out kay Elizar Laban, pinaka-gwapo sa ISD. Murag nadamay naman tato Engineer Jen. No?
So, again, Engineer Jen, daghang salamat po for, as always, no, free, every time mapahigayon ta og programa po. So, sa sunod na po nga programa, no, again, for more updates, kabayan sa to mga programa, mga plano, o uban pa mga kalihukan, diya po sa Island Garden City of Samal. So, Engineer Jen, no, again po, good luck, no, for as always giving your best service diya sa to mga MCOs diya sa Island Garden City of Samal. God bless po and good health always, no, diya po sa especially sa to mga kaubanan po diya sa isla sa Samal. So yes, Engineer Jen, daghang salamat po. So mo po to mga igsuunan. So si Engineer Jen Caspillo po ang atuang head sa Task Force Samal, no, nga maoy nagdumala uban sa iyahang mga kaubanan para po paghatag og serbisyong kinasingkasing sa tumaig suunan diya po sa Island Garden City of Samal o nga naanda na tawag na Area 4. No? So again mga igsuunan, daghang salamat kaninyong tanan o hangtod na po sa sunod na higayon at ang ipo sunod Martes dinhi po sa estasyon sa DXDN o FB Live sa Nodeco gikan po alas 2 sa hapon hangtod alas 4. No, kini po ang inyong makakuryente igsuon B1 Boyet Liaban, ipadayon po nato ang serbisyong kinasing-kasing. Maayong hapon and God bless us all. Si Pulit at si Iko. Pulit! Excited na akong bumoto ngayong Bayo 12. Pero nalilito ako. Ano ba itong mga party list na sinasabi nila? Alam mo, Iko, ang party list ay representasyon ng isang marginalized group sa ating bansa ayon sa RA 7941. Ganun ba? Ano ba itong tinatawag na marginalized sector? Ang marginalized sector ay mga grupo sa lipunan na kadalasan ay hindi nabibigyan ng tamang representasyon o pagkakataon tulad ng manggagawa, mangingisda, magsasaka, kababaihan, kabataan, mga senior citizen, persons with disabilities, indigenous people, o kaya yung mga OFW. Kaya pala mahalaga ang party list para may busos ang mga sektor na ito sa Kongreso. Paano naman ang botohan? Ganito yan, bumoto ka pa rin ng isang congressman sa distrito mo. Bukod doon, bumoto ka rin ng isang party list. Ang ating saligang batas kasi nagsasaad na dapat may bahagi ng Kongreso na nagmumula sa marginalized group. So, ibig sabihin, dalawang klaseng congressman. Parang ganun na nga. Ang una, tao mismo ang iboboto mo. Ang pangalawa naman ay party list. At ang nominee ng party list na yon ang uupo bilang kongresista sa sektor na kanilang kinakatawan. Ang ibig sabihin, ang pagboto pala sa party list ay hindi tungkol sa personalidad na kandidato, kundi sa sektor na kinakatawan niya. Tama ka dyan. Kaya, huwag mong kalimutan ang pagboto ng party list ngayong Mayo 12. Anong party list bang dapat kong iboto? Dapat mong iboto ang party list kung saan ka membro. Pero, hindi naman ako membro ng kahit anong party list. Akala mo lang yan. Membro ka ba ng electric cooperative? Oo, membro ako ng electric co-op. Kung membro ka ng electric co-op at ang electric co-op ay membro ng Association of Philippine Electric Cooperative o APEC, ibig sabihin, membro ka ng APEC party list. Gets ko na! Ang grupo ko ay APEC dahil konsumidor ako ng kuryente at membro ako ng electric co-op. Eksakto! Kaya, ang ibang party list na hindi mo kinabibilangan, hayaan mo na ang membro nila ang bumoto para sa kanila. Suportahan mo ang iyong sektor at grupo. Salamat sa paliwanag, Pulit. Pero, bakit may mga party list na ang nominee ay mga politiko rin? Kaya nga, Iko, mag-iingat ka sa pagboto. Maraming nagparehistro ngayon sa COMELEC bilang party list, pero hindi naman tunay na marginalized. Ang iba, ginagamit lang ang sistema bilang maskara ng mga trapo o traditional politicians. Salamat, Pulit! Ngayon, alam ko na ang gagawin ko sa pagboto. Tandaan, APEC Party List, number 43 sa inyong balota. Ang APEC sa serbisyo, APEC! APEC Party List, number 43. Suporta na! We, 43, love you!
some issues regarding the Department of Finance. APEC Party List number 43 sa inyong balota. Ang APEC sa serbisyo, APEC! APEC Party List. In the halls of Congress, our voice rings through, fighting for the rights of me and you. Decades of service through day and night, APEC stands strong, defending the light. With a heart to serve and a will to lead, champion for consumers meeting every need. Policy shaped with wisdom and care, APEC is the promise always there. APEC leads the mission, a beacon so bright, championing the people, leading us with might. Through courage and passion, we'll never back down. APEC loves you, where our hopes resound. For the line workers braving the storm, APEC honors their courage for keeping us warm, defending their welfare, their struggles and fight. Through heroes of power, they shine so bright. ISIS won't falter, ISIS will not sway. APEC as the shield, come what may. Against privatization, their stance is clear. The voice of the people, echoing loud and clear. APEC leads the mission, a beacon so bright, championing the people, leading us with might. Through courage and passion, we'll never back down. APEC loves you, where our hopes resound. Despite being small, we're not invisible. Facing the giants, APEC stands tall. It's all worth the fight when you know the cause. For MCOs we serve against all the odds. APEC leads the mission, a beacon so bright, championing the people, leading us with might. Through courage and passion, we'll never back down. APEC loves you, where our hopes resound. APEC is the lighthouse, guiding the way, bringing forth progress for all to see. Together in strength, our mission survives. When all are united, our light never dies. APEC loves you so true, champion of the people. We believe in you. Ako po si Faye Anglad, 24 taga Banuog, Davao del Norte. Maayos lang ma'am, ug kanang kamuti ug balanghoy ug saging kanara ma'am o ug kanang abaka. Katong sauna ma'am nga wala jud ni suga ma'am, perting pait jud ma'am. Kanang mga alas 4 na ma'am, magkuan nami ma'am, magkaon nami tungod anang wala mi suga ma'am. Nya pagka alas 6, una pa mi makalungag ma'am kay ngit-ngit man ma'am. Yay! Ako.
Ako po si Engineer Jonathan Gulaha at sa ngayon is Technical Audit Chief ng Nordeco and also Chairman ng SBO ng Nordeco Solar Business Unit. Isa na yon yung mga bahay na far from grid na hindi pa talaga imposibleng malagyan ng kuryente. Halo-halo ma'am. Pero mostly, lalo na dito sa Barangay Talaingod East, mga indigenous people po. Mga Atamanobo tribe, yung mga ganon po. Yung mahirap is, una is, yung terrain talaga. Almost lahat ng mga barangay na cities na puntahan natin is not passable by four-wheel vehicles. Ang makapunta lang talaga is motor, then lakaran, mahabang lakaran. Kasi may mga tatawid tayo ng ilog, yung mga ganon. May mga farm kasi yung iba, kaya lakarin talaga natin. Ako po si Chairinor Javier mula sa Total Electrification and Renewable Energy Development Department. Ako po ay isang project officer. Isa po sa mga trabaho ko sa NEA ay ang pagtulong sa mga electric cooperatives para i-implement yung mga renewable energy projects po nila. At isa po dito ay ang photovoltaic mainstreaming or the solar home system installation. Na sa ngayon po, isa po sa mga beneficiary namin ng solar home system installation or the PBM project is ang Nordeco po. Sa Nordeco po, meron po tayong 1,022 beneficiaries. Nagkakandak po sila ng mga survey kung ano yung mga areas na possible na papasok sa criteria or magiging qualified para sa photovoltaic mainstreaming project. Ang struggle po na kinakaharap palagi sa ganitong implementation is dahil nga po nasa off-grid area tayo, remote area, malayo po yung mga bahay na kailangang puntahan, installan. Actually, ito po yung unang pagkakataon na magiging parte ako ng implementasyon ng ganitong proyekto. Sa una po, hindi ko po in-expect na aabutin kami ng ulan habang pumupunta dun sa mga beneficiary natin. So naranasan ko po, sa unang pagkakataon pa lang, naranasan ko na po na ganito pala kahirap yung implementasyon ng project. Dadaan kayo sa mga area na pababa, mga bato-bato, may putikan, tatawid kayo ng mga ilog, at napakahirap na maglalakad kayo ng ilang oras na ganito para lang makapunta doon sa sitios na beneficiaries natin. Malaki yung maitutulong nito para sa mga beneficiaries natin na wala pa pong supply ng kuryente dahil hindi pa sila kayang maabot ng linya. So, sa araw-araw po nila na pamumuhay, na nasanay sila na walang kuryente, wala silang ilaw. So, malaki po yung tulong na mabibigay sa mga beneficiary natin kung magiging parte sila sa ganitong proyekto. Akong pangalan, ma'am, si Judy Mansumuyat na puyo diri sa Sitio Palisan. So, ang lisod yun, ma'am, sa kung wala kay ilaw, pag mga alas 4 pa, magkanda na ka sa pagkaon, na kay lisod po, paabot kag mga alas 7, wala na kay ilaw. So, nasulayan po na mo, wala yun may ilaw, may lighter lang, Sa una-una yun, itong mga kaapuan na mo, ang sa mga papa, ang mga ilaw nila, wan lang, pag naisako nga, paano mo naisindi at para nailaw sulod sa balay. Ako akong pagpasalamat, nalipay ko nga para paggabi, pwede na maka-study akong mga anak, mga estudyante na mo, gananas balay. Kaya na nami ikuan, ilaw, kumpleto na among mga balay. So kana dako gid nga kalipay o dako pud nga katabang gikan sa inyo sa gobyerno nga sa tanang kinabuhi namo karon pag yun mi nakasinati ana karon pag yun mi nakakuha nay gobyerno gid nga nagtabang.
Mabisita doon ang talagang situation nila. Naghihirap sa ilaw nung maikabit na natin yung iba. Talagang maliwanag na conducive na. Actually for Nordeco, dahil mababa pa yung level of energization, malaking tulong. Nag-request kami sa NEA, no? So unang-una yung ginawa namin ng paggawa ng request at nagpapasalamat kami na na-approve talaga ni NEA na bigyan kami ng gano'n na project, yung PBM. So we are happy na na-grant yung request namin at saka ito yung project na malaking tulong sa amin para sa pag-unlad or makatulong din ito sa dagdag sa amin sa yung mandate natin na total electrification. Malaking tulong ito sa cooperative at lalo na sa mga tao doon sa malalayong lugar na yung kahirapan, yung walang kuryente, at sana marami pang project na PBM na ibigay ni NEA sa Nordeco. Ako si Sinaida B. Aparisi, Usaka MCO, taga Purok 8-A, Barangay San Miguel, Tagum City. Aduna po'y pangutana sa imo, sir. Asa padulong ang bayad sa kuryente? Asa padulong ang atong bayad sa kuryente? Una ang tanan, ato sang susihon ang dagan sa kuryente padulong sa atong mga panimalay ug ubang establishmento. Adunay tulo ka dagkong sektor ang atong electrical power system. Kini ang generation sector, transmission sector, ug ang sektor sa distribution utilities. Sa generation sector, anaa ang mga power plants nga panag-iya sa mga generation companies nga maoy nagagama og kuryente aron ibaligya ngadto sa distribution utilities. Gikan dito sa mga planta sa generation companies, muagi kini sa linya sa transmission nga mao ang NGCP. Dayon kini mosulod dito sa distribution utilities. Ang trabaho sa distribution utilities sama sa Nordeco mao ang pag-angkat og kuryente dito sa generation companies. Unya kini i-distribute ngadto sa mga panimalay o mga establishmento. Ug karon, asa padulong ang atong bayad sa kuryente? Ang bayad sa kuryente sa atong miyembro konsumante tag-iya maapod-apod sa tulo ka bahin. Ang 71% niini alang sa mga generation transmission companies nga adunay tulo ka mga balayro nun, mao ang generation charge, transmission charge ug ang system loss charge. Ang 15% niini alang sa gobyerno ug kini naapod-apod sa maong mga balayro nun, universal charge, expanded value added tax, franchise and real property taxes, lifeline rate subsidy, lifeline rate discount, senior citizen subsidy, senior citizen discount, ug feed-in tariff allowance. Ug ang nahabiling 14% niini mo'y alang lamang sa Nordeco Incorporated ug kini naapod-apod sa maong mga balayro nun, distribution charge, supply charge, metering charge, ug reinvestment fund for sustainable capital expenditure. Tahay, aduna kitay bill nga 100 ka pesos. Ang 71 pesos na ini alang sa mga generation and transmission sector. Ang 15 pesos alang sa gobyerno. Ug ang nabiling 14 pesos o lamang ang alang sa Nordeco Incorporated. Busa magbayad kita sa tukmang panahon o kantidad. Kay 14% lamang ang moadto sa Nordeco alang sa operasyon ni ini. Hinaot nga nalandagan kita bahin sa bayad sa atong kuryente. Ayaw kalimti nga i-like ang Facebook page sa Nordeco Incorporated para updated ta sa mga panghitabo sulod sa Nordeco. Ug kung aduna kamoy mga pangutana nga bahin sa atong operasyon, tawagi lang ang mga numero. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. Kani ang Tubag Dagitab.
ay si Daisy Montejo, proud member consumer owner sa Nordeco, taga Compostela, Davao de Oro. Ang akong pangutana ngano di ay naay brownout. Nganong aduna may kalit nga pagkapalong sa kuryente o power interruptions o mas nailang brownout? Una ang tanan, ato usang susihon ang dagan sa kuryente padulong sa atong mga panimalay ug ubang establishmento. Adunay tulo ka dagkong sektor ang atong electrical power system. Kini ang generation sector, transmission sector ug ang sektor sa distribution utilities. Sa generation sector, anaa ang mga power plants nga panag-iya sa mga generation companies nga mao'y nagagama og kuryente aron ibaligya ngadto sa distribution utilities. Gikan dito sa mga planta sa generation companies, muagi kini sa linya sa transmission nga mao ang NGCP. Dayon kini mosulod dito sa distribution utilities. Ang trabaho sa distribution utilities sama sa Nordeco mao ang pag-angkat og kuryente dito sa generation companies. Unya kini i-distribute ngadto sa mga panimalay o mga establishmento. Taliwala din sa dagan sa kuryente, makasinati ta og pagbalda o interruptions. Gikan pa kini sa planta sa generation companies, pwede pod ang linya sa sub-transmission ang magkaaberya nga maoy hinungdan sa mga kalit-kalit ug dili tinuyuan nga brownout. Adunay duha ka klaseng rason nganong adunay pagkapalong sa kuryente. Kini ang scheduled power interruption ug ang unscheduled power interruption. Sa scheduled power interruption, adunay gitakda nga paghinlo sa linya sa kuryente o line vegetation clearing, o adunay gitakda nga pag-ayos sa linya, pag-ilis sa poste o preventive maintenance sa mga substations o equipments. O adunay gitakda nga preventive maintenance sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP o sa mga power suppliers sa Nordeco. Apan dili kita mabalaka kay kung naay scheduled power interruption, tanang matang sa komunikasyon gamiton sa Nordeco, susama sa rekoreda, radyo, pagpadala og sulat ngadto sa mga lokal nga panggamhanan, Facebook posting, text brigade ug uban pa aron mapahibalo sa mga miyembro konsumanti tag-iya ug kita makapangandam. Ang ikaduha mao ang unscheduled power interruption. Kani mao ang kalit na pagkawala sa kuryente ug 80% niini ang hinundan mao ang daot nga panahon sama sa kusog nga hangin ug ulan, pagkasangit sa mga palwa sa lubi ug mga sanga sa kahoy ug uban pang mga butang sama sa mga tabanog, pagkasangit sa mga hayop sama sa bitin, langgam, butiki, utuko ngadto sa linya o equipment sa kuryente. Aksidenteng mabanggaan ang poste, pagkawat sa kuryente, kung adunay sunog, pagkadaot sa mga transformers, capacitors, regulators o insulators. Pag aduna po'y under frequency relay, ug usahay ang emergency nga pag-ayo sa substation o linya sa kuryente. Sa mga ingon-ani nga panahon, buot namong mangayo og gamayng pagsabot ug pasensya gikan sa atong mga miyembro konsumanti tag-iya. Hinaot nga nalamdagan kita bahin sa power interruptions. Ayaw kalimting nga i-like ang Facebook page sa Nordeco Incorporated para updated ta sa mga panghitabo sulod sa Nordeco. O kung aduna kamoy mga pangutana nga bahin sa atong operasyon, tawagi lang ang mga numero. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. Kani ang Tubag Dagitab.